Gandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong ating ebanghelyo ngayon ay sinulat ni San Mateo. Ito raw si San Mateo, merong tatlong katanungan sa kanyang ebanghelyo na kanyang pilit na sinasagot. Ano yung tatlong katanungang yun? Una ay, sino si Jesus? Pangalawa ay, sino ang tinuturing na alagad ni Jesus? At pangatlo, ano yung ating mga pinipili sa buhay para tayo ay tawaging alagad ni Jesus. Kaya nga kung yung maalaala, for 2 Sundays, pinapakita ng ating ebanghelyo, sino ba si Jesus? Kaya 2 Sundays ago, si Pedro, nung nakita niyang may naglalakad sa ibabaw ng tubig, ang sabi niya ay, Panginoon, kung kayo yaan, paparyanin mo ako. No? Panginoon, kung kayo yaan, paparyanin mo ako. Yun ang kanyang pagkakilala kay Jesus, yung merong kapangyarihan na utusang siya'y lumakad sa tubig. Nung isang linggo naman, isang babae mula sa Kanaan, ang kanyang anak na dalaga ay inaalihan ng masamang espiritu. At siya'y lumapit kay Jesus, ang sabi niya, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang kanyang pagkakilala kay Jesus ay bilang anak ni David na nagbibigay ng habag sa mga tao. Pero sa dalawang ebanghelyo pong yun, pinakita rin kung ano ba yung pagpili natin bilang mga alagad, yung ating pananampalataya. No? Sapagkat kay Simon Pedro, napansin ni Jesus yung liit ng kanyang pananalig. Nung linggo, napansin ni Jesus at pinuri ni Jesus yung pananampalataya ng babaeng taga-Kanaan. At ngayon po sa ating ebanghelyo, pinahayag ng mga alagad kung ano ang kanilang narinig tungkol kay Jesus at paano nila nakikilala si Jesus. No, maganda pong ating unang tignan, saan ba naganap yung ating ebanghelyo? Ang sabi po dito ay, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea Philippos. No? Merong isang Bible scholar, ang sabi niya, very dramatic itong ating gospel. Bakit? Sapagkat yung lugar ay Caesarea Philippos. Itong lugar daw pong ito ay pinapaligiran ng hindi bababa sa 14 na templo na may kanya-kanyang altar na nakalaan sa mga Diyos-Diyosan ng pagano. Kaya nga napaka-dramatic po nung ating gospel. Sapagkat nung panahong yun, si Jesus na kinikilala bilang anak ng isang karpintero na Nazareth ay tumayo sa lugar na iyon. Para bagang sinasabi na kung ihahambing si Jesus sa dami ng mga altar at ng mga templo na nakalaan sa mga Diyos-Diyosan, ano ba ang pagkakilala ng tao sa Kanya? Sapagkat haharap na po sa kamatayan si Jesus, kailangan kahit papaano talagang merong nakababatid sa Kanyang misyon. Merong dapat nakakakilala kung sino si Jesus, kahit man lamang yung kanyang mga alagad, para hindi masayang yung kanyang pangangaral, no? Para hindi masayang yung kanyang ginawa sa mga tao. Pero maganda po yung katanungan ni Jesus sa ating ebanghelyo. No? Yung unang tanong niya ay, sino daw ako ayon sa mga tao? No? Maganda pong atitinan niyaan. Sapagkat hindi kayang sagutin niyaan ng mga alagad kung hindi nagbababad si Jesus kasama ng mga tao. Pero hindi rin kayang sagutin niyaan mismo ng mga alagad kung sila mismo ay hiwalay sa mga tao. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nasagot nila yung unang katanungan. Ang sabi ng ilan, si Juan Bautista kayo. Ang sabi ng ilan, si Elias kayo. Ang sabi naman ng iba ay si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Yan ay kanilang naririnig mula sa ibang tao. Bakit? Kasi sila ay naglalaan ng panahon kasama ng mga tao. Pero yung pangalawang tanong ni Jesus sa mga alagad ay, sino naman ako ayon sa inyo? Kung hindi kayang sagutin yung unang katanungan ng mga alagad, kung sila ay hindi nagbababad sa mga tao, hindi nila kayang sagutin ang pangalawang katanungan kung sila ay hindi nagbababad kasama ni Kristo. Kaya tingin ko, mahalaga yung dalawang bagay na yun na laging konektado. Hindi pwedeng tayo ay nakababad lamang sa ating kapwa.
Hindi pwedeng tayo lang ay nakababad kay Jesus. No, bakit? Kasi kung tayo ay nakababad lamang sa ating kapwa, ating hindi pwedeng makilala si Jesus. Pero hindi rin naman pwedeng tayo ay nakababad lamang kay Jesus, pero tayo ay hindi nakikisalamuha sa ating kapwa. Pero tayo ay walang pakialam sa bawat isa. No? Kaya nga, ang mahalaga ay yung balance ng dalawang bagay na yan. Pero mga kapatid, tatlong paalaala po meron tayo sa ating ebanghelyo sa ngayon tungkol sa ating pagkakilala kay Jesus. No? Yung una, yung ating knowledge of Jesus is personal, but it is not individualistic. No, ano ibig sabihin noon? Personal nating kinikilala si Jesus. Baka iba yung pagkakilala mo kay Jesus kung ihahambing sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, iyong kapwa o sa iyong kapitbahay. Ito'y very personal. Pero hindi yan individualistic. Ano ibig sabihin niyan? Makakatulong pa rin, no, yung ating relasyon sa ating kapwa para ating mas lalong makilala si Jesus. No? Kaya nga sa pamamagitan mismo ng ating pamilya, ng ating mga guro, ng ating mga kaibigan, ng ating pamilyanan, doon natin pwedeng makilala si Jesus. Pero kailangan maging maingat lamang tayo. No? Bakit? Sapagkat yung ibang tao can either help us or hinder us in knowing Jesus. No? Kapag yung tao napakabuti, mas ginaganahan tayong makilala si Jesus. Pag yung tao masama at hindi maganda yung kanyang ugali, nawawalan tayo ng gana na makilala si Jesus. No? Kaya yan po yung unang ating tingnan. Yung ating pagkakilala kay Jesus ay personal, pero hindi yan individualistic. Ibig sabihin, kailangan pa rin natin yung ating kapwa. Kailangan pa rin natin yung ating komunidad. Pero lagi lang nating pipiliin sino yung kasama natin. Kasi sila ay pwedeng makatulong o pwedeng maging hadlang para ating makilala si Jesus. Pangalawa, yung po pinapakita ng ating ebanghelyo sa ngayon, yung ating knowledge of Jesus will be more lasting, mas tumatagal, if it is experiential. Kapag meron talaga tayong karanasan kay Jesus. No, bakit? Sapagkat iba po yung tinatawag nating knowledge about Jesus at saka knowing Jesus. No? Sapagkat pag sinasabi nating knowing about Jesus, ito yung head level. No? Pwedeng ang isang tao nakapag-aral. Pwedeng ang isang tao merong degree about scriptures, about Bible, about theology. Pero hindi garantiya yun na siya ay merong karanasan kay Kristo. Kasi yung pag-aaral ay pwede mong ma-acquire. Pero sa isang banda, yung knowing Jesus, yan ang mas tumatagal. Bakit? Kasi first-hand experience. Talagang ikaw mismo nakaranas tungkol sa Diyos. Hindi lamang yan sinabi sa iyo ng iyong magulang. Hindi lamang yan tinuro sa atin ng ating katikista. No? Hindi lang nabasa natin yan mismo sa Biblia. Dati naalala ko si Cardinal Tagle, sa aming clergy recollection, ang sabi niya sa amin, siyempre bilang mga pari, nagbabasa tayo ng mga libro, ng mga spiritual books, mahalaga yan, para lumalim yung ating karunungan. Pero ang sabi niya, ang mahalaga pa rin ay nagdarasal tayo. Kasi kapag tayo ay nagdarasal, yun mismo ang iyong personal na pagkakilala sa Diyos, yung ang iyong karanasan sa Diyos. Yung binabasa natin, yun ang kanilang karanasan sa Panginoon. Pero ang pinakamahalaga, ano ba yung iyong karanasan kay Kristo? Yan po yung pangalawang ating tignan. Huwag nating kakalimutan yung ating konkretong karanasan kung saan ang Diyos nagpakilala sa atin. Pwedeng siya'y nagpakilala sa atin nung tayo ay may sakit, nung tayo ay walang-wala, nung tayo ay nagkakaroon ng problema sa ating relasyon sa pamilya. Ito yung mga karanasan na kailangan nating hindi kinakalimutan. Sapagkat diyan mas nagiging buhay sa atin yung ating pagkakilala kay Jesus. Pangalawa mga kabatid, knowing Jesus is more lasting if it is experiential. Kapag tayo mismo ay merong karanasan. At pangatlo po, panghuli, knowing Jesus is giving us strength, nagbibigay sa atin yan ng lakas
lalo na sa mga panahon ng pagsubok sa ating buhay. Sapagkat ito pong ating gospel nangyari bago humarap si Jesus sa kamatayan. At ang lahat ng yaan ay makikita ng kanyang mga alagad. Pero ang sabi po sa ating ebanghelyo sa ngayon, nung pinahayag ni Simon Pedro kung sino si Jesus, ang sabi niya, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kung hindi ng aking amang nasa langit. Parang sinasabi ni Jesus, hindi dahil ikaw ay magaling, hindi dahil ikaw ay matalino, kung hindi dahil yaan ay grasya galing sa Ama sa langit. Pero ang sabi diyan ni Jesus, sinasabi ko, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Kung magandang paalaala po yan. Pag sinasabi nating Pedro, ibig sabihin bato, matibay, hindi matitibag. Pero alam natin na si Simon Pedro, maraming kahinaan bilang isang alagad. Pero hindi kailanman binawi sa kanya ni Jesus ang susi ng langit. Bakit? Kasi binabalik-balikan natin yung ating karanasan kung kailan ating naipahayag mismo sa ating buhay kung sino si Jesus. Yan po yung pangatlong ating tignan. May mga pagkakataon, pwedeng tulad ni Pedro, tayo ay magtatwa kay Jesus. Tulad ni Pedro, tayo ay manghina ng kalooban. At tulad din ni Pedro, dahil sa takot, tayo ay umalis kay Jesus. Pero ating laging babalikan yung ating pagkakilala kay Jesus kung kailan ito ay sobrang linaw. Sapagkat yon ang magdadala sa atin sa mga panahon ng problema at subok sa buhay. Dati, may isa po ako nabasang kwento tungkol sa magkatipan. Yung lalaki ay sundalo. Sila ay nakatakda ng ikasal, pero nagkaroon ng matinding giyera. Kaya kailangan umalis yung sundalo. Pero ang sabi ng sundalo, pagbalik ko pagkatapos ng giyera, magpapakasal tayo. Ang nangyari pag alis ng sundalo, after 1 week, nakatanggap ng sulat yung babae. Ang sabi ng sulat, pagbalik ko, magpapakasal tayo. Huwag kang mag-alala. After a few months, sumulat uli yung sundalo. At ang sabi niya, pagbalik ko, magpapakasal tayo. Huwag kang mag-alala. After 1 year, sumulat uli yung sundalo. At ang sabi niya, mahal, pagbalik ko mula sa giyera, magpapakasal tayo. Pero after few years, wala nang sulat, yung sundalo. At ano ang nangyari? After ng giyera, bumalik yung sundalo. Pero hindi niya alam kung meron ng asawa o wala pa yung kanyang katipan. Pero nabigla siya. Bakit? Kasi wala pang asawa ni kasintahan yung kanyang katipan. At ang sabi niya, paano mong nagawang mag-intay ng matagal na panahon nang hindi ako nakasulat uli sa iyo? Ang sabi niya, pag dumarating ang panahon na pinanghihinaan ako ng loob at nagkatanong ako kung babalik ka pa, ang ginagawa ko, binabasa ko uli ang iyong mga sulat. Kasi iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas at yun ang aking pinanghahawakan para maintay kita. Pero magandang paalaala yan sa atin. Madalas tayo ay nakakalimot. Madalas tayo ay bumibitaw. Madalas tayo ay pinanghihinaan ng loob. Pero sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, tulad ni Simon Pedro, lagi nating alalahanin yung panahon kung kailan nasabi natin ng malinaw sa grasya ng Diyos na ating ganoon kakilala si Jesus. Para ito ay hindi nating malimutan at para ito'y magbigay sa atin ng lakas at ng pag-asa. Mga kabatid, araw-araw ating kinikilala si Jesus. Sana sa ating buhay, hindi lang nating mas makilala si Jesus, kung hindi ating ding mas maipakilala si Jesus sa ating kapwa sa pamagitan mismo ng ating magandang pag-uugali. 3 bagay po ang paalaala ng ating ebanghelyo. Knowing Jesus is not only personal, but it is also communal. Hindi yan individualistic. Second, knowing Jesus is lasting if it is experiential. Mahalaga pa rin na meron tayong karanasan tungkol sa Diyos. At pangatlo, knowing Jesus will give us strength to persevere during times of difficulties.
lagi nating babalikan yung panahon na ating nasabi na ating ganoon kakilala ang Diyos.